sequence. Okay? Yung una is for the hot leads, pangalawa is for the warm leads, and pangatlo is for the cold. So, ano yung kaibahan ng cold doon sa warm and hot? From the word itself, meron na kayong clue. Pero before we go any further, nakikinig ako, di ko lang ma-open ang cam. Okay, Mamean, sige, you are excused. Hindi niya ma-open kasi mahina yung kanyang signal. Okay, so before we proceed, ito na muna, i-share ko yung screen ko and let's watch the Josh. Ayan. Okay, so ngayon, this customer has zero idea of who you are. This is what we call a cold customer. How do we do a cold calling? Paano ba ang tamang questioning sequence if a customer or if a prospect has zero idea about you? Now, first off, I have no idea kung paano mo nakuha yung leads na yan, no? Because most of the time, if may leads ka na cold, it's either number one, kinuha mo yan sa iba, okay? Sana hindi, okay? Or the leads that you have, the reason why they're cold right now, and this is the legit, and this is the ethical way for you to have cold leads, okay? The reason why your leads are cold now, it's because you got them from perhaps another store that you have, or maybe kinuha mo siya from a file, a list that you had a long time ago na never nyo nang nagamit, and now you're trying to maximize it. Now you're trying to utilize it, okay? So how do we do a cold call? How do we make sure that when we ask this customer, how do we make sure na tama pa rin yung mga sinasabi natin? First off, when you are trying to call someone cold, kailangan mo maintindihan that you are disrupting this customer's mental state. You're disrupting the mental processes that's happening with this customer. The Josh, bakit? Bakit ganun? Why am I disrupting it? Well, simple lang. The reason why you're disrupting it is because they have no idea who you are and they are caught off guard. Kumbaga, sino to? Bakit tumatawag sa akin to? Yun ang iniisip nila and you don't want that. Okay? You don't want that. So what you want to do is you want to make sure that you establish that trust. You establish that connection that you are trying to build with your customer. How do we do that? Step number one, kailangan huminga ka. You gotta breathe, all right? You gotta breathe. So let's try to do that. Everyone take a deep breath. I want you to take a deep breath with me. Inhale. Exhale. That's it. Why? Because most salespeople, and these are the amateurs, when they try to call someone that's cold, kinakabahan na sila agad. They get scared. They get terrified. Ala, hindi mga kilala nito, no? Step number 2 is you gotta look for a point of contact. Always. I've said this before. I told you guys this. Pagdating sa hot, pagdating sa warm, even pagdating sa cold, kailangan may point of contact. All right? Now, think about it. The Josh, ano ba yung point of contact na pinagsasabi mo? Well, it's pretty simple, no? When I say point of contact, I want you to look for something that is relatable to you and the customer. Something na, no? Naalala ko. Yes, I actually know that. So why are you calling that person? Kailangan may intention ka na naset at kailangan may point of contact ka na maiset sa customer mo na yan. I'll give you an example. Here's a clear example of how you're gonna do it, okay? You go with the hook. Yes, perfect. Yeah, this is Josh Vasquez from VoiceBox Training University. By the way, you don't need to say the last name. Yeah, this is Josh from VoiceBox Training University. I'm not sure kung familiar ka. Naalala mo ba to? No, hindi ko alam yan. Paano mo nakuha number ko? Well, the reason why I got your number is actually you are part of our list. Dahil isa ka sa mga tao na laging bumibili ng aming mga products online. Naalala mo ba yung last na product na binili mo online? Do you remember buying any skincare products? May mga naalala ka ba? Wala. Well, okay, maybe it's someone from your house, maybe kapatid mo or girlfriend mo or maybe your wife, sir. Wala. Okay, great. Well, not a problem, no. Well, the reason why I'm calling you right now is I just wanted to make sure that we help you have a great experience whenever you order online. Question lang, no? Naalala mo ba yung last time na nakakita ka ng product online? Oo naman. Nasubukan mo na bang umorder online? Your goal is to still try to penetrate the mind of that customer and say, yeah, naalala ko. Yes, there's something in common that we have. Yes, I agree. Your goal is to find that common ground. When you get to find that common ground, it's gonna be way easier for you to connect with that customer. Okay, great. So naalala mo yung mga products na nakikita mo online. Normally, no, whenever you scroll through Facebook, for sure nag-Facebook ka,
or maybe nanonood ka ng YouTube or nagti-TikTok ka, normally ano yung mga product na nakakakuha ng attention mo? Okay, all right, nice, perfect. Okay, great. So actually the reason, isa sa mga reason na kaya ako tumawag is because we have multiple products na I'm not even sure kung tama siya sa'yo. I'm not even sure kung fit siya sa'yo. But I just wanted to know na at least kahit papano I was able to provide you some options. Kasi sobrang gaganda ng mga product namin na for sure magugustuhan mo. Now, before that, sabi mo kanina, kapag tumitingin ka online, madalas kang natatamaan ng mga advertisement online pagdating sa mga tools, pagdating sa mga kagamitan sa mga sasakyan, tama ba? Yes. Okay, perfect. May sasakyan ka ba ngayon? I see, nice. All right. And itong sasakyan na to, isa lang ba to or do you have another, dalawa ba yung sasakyan mo? Isa lang. Okay, perfect. Anong model nito? Okay, nice, perfect. Great. Well, since yun yung sasakyan mo, no, I'm not sure if narinig mo na to, no, but have you ever heard of our product? Ang pangalan ng product namin is blank. It was smooth. It was conversational. My goal was to get to the bottom of the psychological barriers that he was having. My goal was to simply make sure that, hey, we're connected. Hey, I understand you. Hey, I get you. Hey, I know what you're going through. Hey, even though you feel like hindi mo ako kilala, in a matter of minutes, I want to make sure that you feel as if kilala mo na ako. That's what I want. That's the same thing that you should be doing. Whenever you are in a cold customer, ang unang-unang kailangan mo gawin is step number 1, breathe. Step number 2, find the common ground, POC, point of contact. Step number 3, always relate. Always relate. And I'll add the step number 4, always agree. Always agree. Always agree. That's the rule of sales, man. Customer says you something, agree. Customer says you something, agree. Customer says you something, I agree. Customer says you something, I agree. Huwag ka mataranta. A customer might give you negative backlash sa umpisa, especially if it's a cold call. But you know, it takes practice, man. It takes practice. Kailangan matatag ka. Sa mundong ginagalawa natin, in this sales industry, in the sales environment that you are in, bawal ang balat sibuyas. So when you try to call cold leads, you expect people hanging up on you. This is a numbers game, baby. This is a numbers game. But you know, I'll give you a bit of a secret. You want to be great in doing cold calls? I'll give you a rule. And this is what we call the stalking method. Ay, anong stalking method na yan, Josh, no? Simple lang yung stalking method natin. If you want to be great in doing cold calls, kasi wala ka talagang hot leads, hindi mo kaya gumawa ng warm leads, if that's your option right now when you're taking in cold calls, you better stalk your customers first before you dial them. Ibig sabihin, whenever there's a number, if you have a name, if you can, ulitin ko, no, if you can, i-stalk mo muna sila sa Facebook. Stalk them on social media. Search for their name. Why? Because you wanna see what's happening. Parang panliligaw lang, di ba? Yung tipong pag may nililigawan ka, gusto mo alam mo lahat sa kanya. Tatanong mo siya sa kaibigan niya, tatanong mo sa tropa mo, uy, mahilig ba si ganito sa ganyan? Mahilig ba siya sa ganito? Because you're trying to get information about that person. And it's the same thing in sales, baby. Whenever you try to call warm lead, a hot lead, or a cold lead, just apply the stalking method. Wag mahiya. It's just gonna take a minute. It's just gonna take a few seconds for you to search someone up. So go ahead, take your time, absorb what you have learned today. Sige nga, hinga muna tayo. Let's take a deep breath. Everyone inhale sa ilong, labas sa bibig. Let's do it right now. Inhale, exhale. Great job. Okay, this is how to question, how to probe your cold customers. Congratulations. Take 5 minutes. I want you to buddy up, talk to each other. Ano yung pinakatumatak sa'yo? And I want you to do a role play and practice with each other. Let's go. You got 5 minutes. Your timer starts now. Laging, laging may nalalaglag, no? Si Mamean pa rin ba yun? Yes. Okay. So, yun nga. Ano daw ang tumatak sa inyo? Sa cold leads. Ano yung naglalaro sa isip nyo? Gusto ko marinig kasi parang a whole new world. A new Huwag fantastic matakot points sumubok of view. gawin ang cold Ano, Bawal second? call. ang balak sibuyas. Huwag Okay. matakot Huwag sa matakot. cold call. Bawal ang balat sibuyas. Kasi sabi niya kanina, maaring marami akong maharap dito na rejections,
Pero it's okay. Kasi sabi nga, 'di ba, rejection mas lesser yung pain kapag hindi mo naman nakikita or kilala talaga yung tao. Yes. And kapag ka magko-call, lalo na syempre cold nga yan, importante para sa akin kung wala akong idea kung sino talaga siya, better to yung parang parang mag-investigate muna ako kung sino tong tatawagan ko. Ganon. The stalking method. Stalking method. Meron Yeah. palang ganun, no? Stalking method. Kasi alam nyo, pag in-stalk nyo, meron na kayong advantage. Yes. Yes. Mm-mm. That's yun yung nag-retain sa akin. Okay. Thank you, Sir Ken, Coach Ken. The Juice. Yes. Okay, sa na-retain sa mind mo. Si Ma'am Agnes, gusto kong mapakinggan yung bawal ang balat sibuyas. Opo, lalo na po sa lifestyle business natin. So, hindi ka Mm-mm. pwedeng balat sibuyas dito. Kailangan Mm-mm. matibay ang dibdib mo kasi talagang sa dami ng kakumpetensya natin sa market. Kapag hindi ka magaling lumunok sa mga rejections at hindi mo rin kayang banggain yung mga pang-o-okray nila. Kasi minsan ino-okray ka lang naman eh. Mm. Sinusubukan nila kung gaano ka knowledgeable sa mga pinipresent mo eh. So pag Mm-mm. balat sibuyas ka na, talagang uuwi kang lulugo-lugo. Pero yun nga, dahil natitrain tayo, na-workshop tayo, so nawawala sa atin yung pagkabalat sibuyas at doon tayo kailangan natin kasi maging matibay. Kasi nga sabi ni Coach Eric, this is a survival of the fittest. Yes. So pag tayo ay naging balat sibuyas, hindi natin makukuha yung goal natin. Kasi ano yan eh, parang buhay lang yan. Parang the more na may ninanais ka o may gino-goal ka sa buhay mo at may dahil nararamdaman ni Lord na gustong-gusto mong makuha yon, ma-attain yun, laging may barrier, laging may mga pagsubok na ibibigay sa'yo. Ngayon, nasa Yes. sa'yo yun kung gaano ka katatag. Kung hindi ka balat sibuyas, makukuha mo yung goal mo. Kasi, pagsubok lang yan eh. China-challenge ka lang kung Yes. gaano ka katatag, kung gaano mo talaga ka gusto na makuha yung goal mo. So yun Yes. yung nagets ko doon. Pinapatibay, tama. Yes. Perfect. Great. O, di ba? Practice niyo para dito pa lang sa atin. Natatawa lang tayo kasi nagpa-practice ka no, pero di ba, pag naging part na kasi siya nung lagi mo sinasabi, pag totoo may kausap ka na, masasabi mo na yan, oh, I see. Perfect, great. O, ganun. Sa atin lang, sinusunod-sunod natin and it makes it funny kasi, oh, perfect. Yes, I see. Great. Pagkausap nyo na isa lang ha, wag naman ganun kasi ano kaya itong kausap ko na to? Isang salita ko lang, perfect, great, I see, amazing. Isa lang, pili lang kayo. Okay, so thank you Ma'am Agnes and thank you Sir Ken. Sino pa? Ano yung na-retain sa mind nyo sa dami ng sinabi ni The Josh? Kasi dami ko nilista habang nanonood ako. Sa akin sa akin GND yung common ground. Common ground. Mm. Sige po, explain further. Kasi pag nagkaroon na kayo ng common ground, parang somehow kahit konti nagkakaroon na siya ng trust tsaka ng willingness na makipag-interaction sa'yo. Yes. Mm. Okay. Medyo nababawasan na yung pagka-cold niya. Okay, so paano po as a cold prospect, I mean cold lead, paano nyo ma-establish yung common ground? Talagang total stranger, hindi nyo kakilala at hindi rin lalo kayo kakilala. So paano kayo makakarating sa point na magkakaroon kayo ng common ground? Ano yung mga suggested ideas ni The Josh? Yes. Pag nasa loob kayo ng isang community, parang may konting trust na sa'yo, like dito sa loob nung isang village or isang subdivision or sa isang school. Yes. So kahit stranger siya, parang tiwala na siya kaagad, or nasa ibang bayan kayo pag nalaman na taga Dungkang province, Yes. town, pero yung wala talaga, kasi na kunyari nagkita lang sa sasakyan, parang
kunyari nakarinig kayo ng music na, oops, ano ba yun? BTS ba yun? Wow, gano'n. So parang gano'n, like nung nagpunta ako dun sa mall, kami sa Marikina, tapos may display doon nung BTS members. So yung mga nagpipicture doon, tapos nagkakausap na kami na parang na agad, relate na agad sa isa't isa. So, Mm-mm. other than that, pwede naman na batiin mo na, uy, ang ganda ng bag mo, ganyan-ganyan. Gusto ko rin ng ganyan, saan mo ba nabili yan? Ganyan. Or, ang ganda ng kulay ng mo, ako rin meron din ganyan, ganon-ganon. Yes. Wow. Thank you for your answer, Tita Mirza, kasi nadala mo kami dun sa visualization na that's really how to do yung papaano yung common ground para kasi pag may something in common sa inyo, nababawasan yung barrier, yung ano ba tawag doon, yung wall ninyo, Mm. para medyo bumababa yun kasi Mababa, konti. oo. Pero that's in face to face kasi here we're Oh. talking of sa call, as in hindi mo nga siya nakikita eh. This is Okay. an audio call. So papaano? Pero thank you for that kasi that's Mm-mm. very useful sa face to face. Mm-mm. Diyan yan ang expertise ni Or, Ma'am Agnes. Pero yung sa call ba, papaano nyo siya makukuhaan ng common ground? You Ah, ask in, questions, Coach Eric, di ba? sige, like what? Halimbawa, mahilig ka ba sa skincare? Ganyan. Kasi Mm-mm. I notice na sabi, tatanungin mo siya na yung ano yung mga hilig niya, bakit siya bumibili online? Kung ano ba Okay. kung ano yung mga naka-interest sa kanya. Thank you. I like the way you try. Kasi alam mo 'yun, napaka-creative niyo eh. Pero pagka ganun ka agad na parang sobrang diretso, ang nakikita ko lang sa kanya, what if hindi ako mahilig sa skincare tapos na kayo mag-usap? That's it. Hindi ako mahilig sa skincare. Ang gusto ko po gulong ng sasakyan. Parang, Yung maganda yung information na sinabi mo kanina, ni Josh kanina, Yes. na yan, i-stock mo muna siya sa FB yon. para malaman mo yung mga interest niya, mga likes niya. Yes. Tapos, yun ang pag-uumpisahan mo sa kanya na we gathered information na you are into something, into this one. So, we would like to see if you will consider our products, ganyan-ganyan. Yes. Gusto ko rin yung sagot ni Tita Mirza kasi nauna na niyang alamin. So parang ano na to, pina-funnel na niya, pinipili na niya yung alam niya na merong pwedeng maging interest sa product mo. Kasi po kunyari, ang nakita mo is yun nga, mahilig sa mga sasakyan or mahilig sa kabayo, kung ano man ang gusto niya. Mahilig sa baboy. Mm-mm. Baka hindi yun ang interest niya. Pero Oh. hindi mo pa rin masasabi ha, hindi mo pa rin masasabi. Pero that's a good idea, Tita Mirza. That's called the stalking method na Oo. inaalam mo na muna. Yun. So, Kasi parang ayaw ng tao, GMD, na tinawagan mo siya. Bakit? Saan mo nakuha? Baka scammer or mm-mm. stalker or Mm. Kailangan may pinanggalingan kasi. Yun yung sinasabi rin ni Josh na alam nyo ba na if you are doing a cold call, tumatawag kayo sa hindi nyo talaga kakilala, psychologically you are disrupting that person. Meron ka sa kanyang ginugulo. Yung parang kunyari, 'di ba? May tumawag talaga sa iyo. I don't know kung na-experience yun na hello, ganyan ganyan. Parang sino ka? I do not expect the call. Nananahimik ako dito. Where did you get my number? Hindi kita kilala. Ba't mo ako Oo. biglang kilala? 'Di ba yung parang Mm-mm. may ginulo ka sa buhay ko, parang Mm-mm. wala sa ayos. So, yun yung kailangan mong i-break. Yun yung sinasabi ni Ma'am Jen kanina na, ni Tita Mirza na sabi niya is, find a common ground. Pero yun nga, paano tayo makarating doon? Pinagtutulong-tulungan naman nating sagutin. Okay, si Ma'am Agnes may sinisingit siya kanina habang may tinaas siya ng kamay. Yung may gusto kang idagdag. Yun nga po yun. Kasi Mm-mm. naalala ko din yung sinabi ni Sir The Juice. Mm-mm.
yun din yung na-take note ko na kasi ako ginagawa ko yun. Okay. Pag may nakita ako sa Reels na napanood ko siya, tapos tinitingnan ko yung profile niya, ini-stalk ko talaga siya. Ang dami ko naging FB friends diyan. Mhm. So So, friends lang talaga, hindi na opo. diretso sa sales. Yes. Kasi ang goal na okay, that's good din kasi nasa parking lang siya. Pero ang pinaka-goal natin dito na pinag-aaralan natin is yung didiretsuhin niyo sa sales. Yung Bali ano, makakabenta agad talaga kayo. nandun pa ako sa point ng, siyempre dahil hindi niya nga ako kilala, Oo. inistorbo ko siya. So Yes. parang ano, teka lang, dinadahan-dahan ko. Kasi Kasi, yun yung ano, yun yung sa traditional way natin at saka yan yung kasi pwede mo maging kaibigan, pwede mo maging guest. Ito talagang atake ni The Josh is ito yung diretso sales tayo. ang So, dami kong naging friend dyan, GMD, pati address nila nabigay. sige. So, So, prospect na. prospect naman siya. Sige lang. But at least alam niyo i-compartmentalize. Ito yung mga taong to, ito yung for Okay. prospecting ko, for STP ko, pero meron akong gagawin na experiment na ito naman yung mga bibiglain ko, bebentahan ko agad. 'Di ba? Okay. Meron din kayo makukuha kasi there is a ano naman questioning sequence. 'Di ba lagi namang ang pattern natin is alam niyo na yung professional opening. Kahit di pa formally na pag-aralan to nila Ma'am Agnes, ni Ma'am Jen, ni Sir Ken yata. Ay hindi, si Ken ba nakasama na dito? Yung professional questioning, kasama na si Ken. Yung hello, Agnes, Agnes, ganyan. That's the professional opening. Yun lang naman yun basically. So, yun lang naman ang content lagi professional opening and then pupunta ka na dun sa acknowledgement pagka yung sorry, ano muna, point of contact, paano mo siya nakilala, paano mo siya nakuha ang pangalan, ang number, di ba? And then i-acknowledge mo lang siya. Ngayon, ang mahirap nga sa cold list or sa cold leads is hindi niya ine-expect yung call mo, hindi ka niya kakilala. So, marami siyang hindi alam sa'yo. Ang unang papasok sa isip niya, baka ano ka, scammer. 'Di ba? Meron si The Josh na sinabi na gustong-gusto ko Yung para daw ma-establish yung trust and connection, dapat meron kang step 1, 2, 3, 4. Na take note niyo yan. Una, take a deep breath. Kailangan Makakatulong mong pa. huminga. Hindi ko As in, nakuha yung 3. practice Always relate. tayo. Yung Breath, bago find kayo the mag common ground. number 1, 2, 3, always Kailangan, relate. number 3, Always always relate. relate. Number 4, always agree. Agree. Ay, 4 pala yun. Mm-mm. 3 always relate. Okay. So 'di ba, pagtatawag kayo, pansinin niyo pag may kabog kayo sa dibdib niyo at may kaba kayo, yung the whole conversation kinakabahan na kayo or hinahabol niyo yung hininga niyo kasi hindi niyo pinalabas. So, ang first tip niya pagka eto natatawagan niyo na talaga yung total stranger na tao, cold, biglang 'di ba, inhale sa bibig, exhale. Tingnan yung pakiramdam niyo, mas maginhawa ngayon, 'di ba? Kaysa kanina kung parang ikaw kinakapos ng hininga, napapagod or kinakabahan, mawawala siya somehow. And then number 2, look for a point of contact. Ano nga yung point of contact niyo, hindi naman kayo nagkakilala. Hindi rin siya sa'yo. 'Di ba sa warm leads, kahit papaano, 'di ba yung napag-usapan natin last time, meron kang post and then nag-like siya, nag-heart siya, or nag-comment siya. And then here you are, ang point of contact mo is, um, Miss Jen, nakita ko kasi na nag-heart ka dun sa post ko. Ito kasi yung everyday kong itinitake intra. So, familiar ka ba sa intra kasi nilike mo siya? Makakausap mo na siya. Pwede niya sabihin na hindi, pwede niya sabihin na yes. So sino sa family niya ang gumagamit? Ikaw ba mismo or family member? So, how's the experience? Kamusta naman yung experience sa paggamit niya? Oo, gumaling na siya. So, patuloy pa ba kayong gumagamit hanggang ngayon? Nag-stop na kami. Oh, I see. Ba't kayo nag-stop? At ano yung reason? Kasi ganito, ganyan. Ganun ba? Oh, great. Buti nilang nilike mo yung post ko kanina kasi we have promos for today. Gusto mo bang malaman yung mga promos na yun? Para makainom ulit kayo. Ang ganda naman pala ng resulta sa inyo O di ganun, ganun. May sale ka na. 'Di ba? Because it's coming from warm.
'Di ba? Yun ang point of contact, ang daling hanapin, ito talaga wala. So alam niyo yung tip ni The Josh? Narinig niyo yun kanina for sure, baka lang naitapon niyo. Nawala. Gusto niyo ulit marinig? Find the common ground. Yes, papaano? Papaano mo mafa-find yung common ground? Wala nga. Ang common ground nyo kasi, kaya ako sinample yung warm list, yung sa pag-like niya sa page mo, sa ano mo. Dito wala Papaano? Papaano mapa-find yung common ground? Stalking method. Stalking method? Yung sinabi niya. Yes. Pero be cautious sa stalking method. Kasi ang stalking method, parang binibigyan ka lang niya ng general idea dun sa taong kinakausap mo. Para kahit hindi mo pa siya tinatanong, alam ko graduate ka ng college, nakita ko saan ka nag-aral, sa Fatima. Alam ko kung saan ka ngayon nag-work. Pero parang hindi mo pwedeng sabihin na in-stalk mo siya kasi may mga tao na parang, ba't mo ako ini-stalk? Baka may ganon. So, hindi natin agad masabi sa kanya yun. But that will give an idea. Pero yung sinasabi ni Ma'am Jen, yes, papalapit ka na doon, Ma'am Jen, yung sabi mo na find a common ground or point of contact. Pero ang question ko is, paano yung point of contact? Naalala nyo ba? Ito gold to. This is something gold. Huwag nyo kakalimutan. This is cold market. And yung point of contact nyo is gold. Alam Ang nyo kung ano yun? ang Sir point of Ken. contact ang point of contact niya kasi kanina, you're part of my list kasi parang pinaalala niya yung na, nandito ka kasi sa listahan ko. Nakita ko, mahilig ka sa mga ganito. Ganon. So yun Perfect. yung parang yun yung ano niya, yun yung point of contact niya. So oo, naalala ko. Yan nga yun. Perfect. Pwede nyo sabihin na, hello, Ken? Oh, Ken. I just saw your ganyan-ganyan yung na natin, dire-diretso na yung sequence. Yes. Yes. Ngayon, sabihin niya, paano mo ako nalaman? Papakilala ka I'm Eric Ludovice, I'm from Lifestyles. So, paano mo ako nakilala? Well, I saw your name on our list. Nandito ka sa listahan namin. So, may dalawang usapan yun ha. Pwede kasi siyang mag-agree. Sabihin niya, ganun ba? So, somehow siguro iniisipan niya paano nangyari yun. Pero sasabihin niya, wala akong maalala So, ibig sabihin, hindi pa rin yun yung point of contact nyo kasi ang sinasabi na point of contact, both of you agrees. Dapat parehas kayo nag-a-agree. So, you can ask further question. Kung mag-disagree siya, sabi niya, wala talaga akong maalala. Hindi ako nag-inquire sa intra ever. O baka sabihin sa yung ganun. Pwede niya sabihin na, pwede kasi to na at dagdag ko na to hindi to galing kay The Josh. Pwede kasi to na one of your family members, pwedeng ate mo, kapatid mo, kuya mo, or nanay mo, is nag-inquire dun sa page, nag-inquire sa amin online, and baka ang ginamit na account is account mo, or dun sa pagre-register niya, baka ang ginamit niyang name at number or email is number, name, or email mo. Baka doon pwede niya sabihin, pwede. O, di ba? So, pag uma-agree na siya doon sa point of contact na tinutukoy mo, ibig sabihin, nag-meet na kayo. Meron na kayong, yung babalik na tayo doon sa sinabi ni Tita Mirsa at saka ni Ma'am Jen, may common ground na kayo. Makaka-relate na kayo sa isa't isa. Huwag kayong papayag na kayo lang yung nag-a-agree. Kasi pwede siyang may disagreement, hindi, wala talaga, hindi ako nag-inquire sa page nyo. 'Di ba? Paano pag ganun, coach? Mm. Pag wala talaga. Go, sige lang, go. Paano pag talagang wala talagang common ground na makita? Tapos, kasi nga cold nga siya, so hindi mo rin siya nabigyan ng time para ma-stock yung niya, yung FB niya. Ibig sabihin, halimbawa, wala rin talaga siyang FB. Mm. Eh di mahahang ka na nun, coach. Hindi mo parang nauubos ka ng Always acknowledge pa rin and always agree, parang ganun ba? Meron sa amin pero if you will insist na hindi ka talaga nag-inquire, at least thank you for your time for answering my call,
And have a nice day, have a great day. Remember, sabi ni The Josh, di ba, lahat ng tatawagan nyo pwede mag-hang up, backlash, at saka this is a numbers game. So paramihan na lang ng tawag. At least di ka naman Nadamihan. nasaktan. Di ka naman nasaktan. May next ka na naman. No, nakita mo na naman sa listahan mo si Rosita. Okay. Maghapon ka lang ito na sa bahay. Hello? Rosita? Oh, Rosita! This is Eric from Lifestyles. I saw your name kasi sa list sa amin and nakikita ko na you put an interest dito sa products namin. May alam ka ba about Intra? Sabi niya, wala, hindi ko alam yan. But your name is on our list. Baka may isa sa kamag-anak mo, family members mo ang naglista, ginamit yung account mo, kaya nandito ka. Pag nagsabi siya ng wala talaga, edi, oh, I'm sorry. So, thank you for accepting the call. Have a nice day. Bye-bye. Pero malay mo, sa next call mo naman, gano'n na naman. Hello, Agnes. Oh, Agnes. This is Eric, blah, 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 ganyan-ganyan. So, pwede iba naman ang senaryo. Pwede namang, I saw your name on our list. Ganyan-ganyan, blah, blah, blah. Narinig mo na ba yung product namin na Intra? Ganyan-ganyan. Yes. Oh, really? Perfect. Buti naman. No? Kapasok, doon na kayo. Sino ba yung gumamit sa family? Kayo ba mismo o any family member? Yung lola mo, perfect. So, I just want to know the experience. O, wag niyo kakalimutan lagi yun. I just want to know the experience ng paggamit niya. Okay naman sa kanya, ganyan-ganyan. O, gumagamit pa ba siya ngayon? Sabi niya, hindi na. Oh, I see. Ba't kayo nag-stop? O, kasi ganito, mahal. Oh, but we have promos for today. If ibibigay ko ba sa yung promo, are you willing to listen? Ganyan-ganyan. O, sige, okay lang. Kasi ganito, ganyan-ganyan. Doon na papasok yung skill ninyo sa products. Di ba? Ang point ko lang is maraming magre-reject pero meron tatanggap ng call nyo. Pero if you have maghapon and meron kang nakuhang list dito ng 100 tao na tatawagan, utang na loob, pag meron doon 5 bumili, tiba-tiba ka na rin doon, di ba? Yes. Pero I think hindi naman ganoon ang ratio, 100, 5 lang talaga bibili. Baka tinawagan mo, 20, may 5. 3, okay na yun. Meron na kayong pang ikot-ikot. Di ba? May pang gasolina, may pangkain, lahat-lahat. Yung check nyo, masisave nyo na. It takes practice lang. Actually, yung ginagawa ko nga practice lang impromptu. Hindi ko pa naman talaga to ginawa. Pero di ba, if i-improve mo pa yun, kaya pa. Yes or yes? Coach, may message dyan si Glyza. Si Parang Blyce. ba't kaya hindi na lang niya itanong? May nagano Okay. dito may Nasa nagpapap. biyahe din. Hindi, may nagpapap na question dito. Sa Mm. message. Paano pag estudyante? Problema niya, money. Yes. Yun. Pwedeng, una, pinili mo ba yung estudyante or random? That's number 1. Kung, kasi itong pinag-aaralan natin ngayon is, remember, this is random, cold market ito, cold lead. So meaning, hindi mo siya napipili. Random daw po. Random. Okay, napatawag ka kay student. Same din ang gagamitin mo. Hello, Glyza. Oh, Glyza, this is Eric. I'm from Lifestyles, blah, 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 blah. Tapos, ay, estudyante lang po ako. Oh, really? I see, estudyante ka pala. So, narinig mo na ba yung intra? Pwede niya sabihin na, narinig ko sa mom ko, ganyan-ganyan. Ayun, so, i-divert mo na dun sa mom niya. Kasi yung mami niya yung mami niya yung may pera. Di ba? Yun. And remember, wala tayong perfect script. Meron lang tayong parang structure kung paano gawin. Yung script is sa inyo manggagaling sa skill nyo na sa pakikipag-usap doon sa tao. And hindi din natin sinasabi na lahat ng tawag nyo they will buy. Most of them hindi. Kaya nga cold market to Parang lang tayo, tawag dito, tsambahan ba? Pero hindi mo alam yung nakakausap mo, pwede talagang oo yun. Depende nga yun sa skill ninyo So nakakatulong yung mga sinuggest ni The Diyos, like i-stock mo muna siya, 'di ba? If ayaw mo masyado mahirapan, chuchay, di pag na-stock mo na student, huwag mo nang tawagan. Pero hindi rin natin masabi, 'di ba? Try nyo lang.
anyways, ang isipin mo na lang, in your case, Chuchay, if tatawag ka sa phone is, nagpa-practice lang ako, hindi ako masasaktan, kahit nyo ako what if yung palang tinawagan mo talaga naghahanap din ng intra. What if ganito Yes. may scenario na, hello, Glyza. Oh, Glyza, yes, yung name mo kasi nasa list namin kasi nag-register ka sa online somewhere. Sabi niya, wala akong maalala. Yun, yung technique natin na siguro isa sa family member mo nag-register, ginamit account mo, so ikaw yung nag-reflect dito. Okay, so hindi mo siya maalala. Pero um, nandito kasi ako sa Lifestyles and we have great products. And isa sa mga products namin, Intra, narinig mo na ba yun? O pwede nyo naman sabihin na, ay yes, matagal na namin hinahanap yan. Yan yung ginamit ng lola ko pero hindi na namin alam kung saan bibili. Oh, perfect! Kasi siguro kaya napatawag ako sa inyo kasi nga isa ako sa mga licensed distributor ng Lifestyles. And nakakatuwa naman kasi we have promos ngayon. Tapos ngayon hinahanap mo rin pala siya. So perfect na meron din kaming promo. So would you like me to discuss about our promos? Pwede naman hindi English. Pwede sabihin gusto mo i-discuss ko sa'yo yung mga promo na meron kami. Ayun na, discuss mo na. So, ito na yung sinasabi natin na parang broken printer, balik tayo doon, na huwag niyong palagpasin yung pagkakataon na, hindi ko aaralin yung products. Aralin niyo kasi dito siya lalabas. Sa mga ganitong pagkakataon, ilalabas Yes. niyo yung knowledge niyo sa mga kausap niyo. Pwede rin Okay? din na pag na may nakita kang post, sabihin mo, napanood ko yung post mo, mahilig ka palang mag-exercise, so blah blah blah. Actually, yes, you can be creative like that. Yung Naririnig. yung tinawagan mo na ganun, yes. Alam mo ba na ako, parehas tayo, di ba sabi dito, always relate. Parehas tayo, mahilig din ako mag-exercise. Tapos, alam mo ba na, syempre pag nag-exercise tayo, di ba, gusto mo parang energetic ka. Meron akong tinitake na products na I know that can help you. Narinig mo na yung intra? Sabi niya, parang narinig ko na, great. Acknowledge nyo lagi. Basta may sinabi siya, perfect, great, oh, I see. Ganon, sabihin nyo. So, i-discuss mo na about intra. Pwede mo rin siyang i-try every time na nag-exercise ka. Kasi ako, binabaon ko talaga siya eh. Mas lalo ako nagiging energetic, blah, 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 blah. O di, mamaya, meron ka ng sale. Basta, numbers game. Pwedeng hindi, Yes. pwedeng oo. Pero can you imagine, kasi wala kang ginagawa sa buong maghapon mo, pero makakausap ka man lang ng 20 na tao, hanapin mo lang randomly sa Facebook, mag-type ka ng pangalang Piolo, lahat ng Piolo lalabas doon, isa-isa mong tawagan. 'Di ba? That's called marketing. Okay? Basta wag kayo magpo-proceed hangga't hindi kayo nag-a-agree doon sa point of contact. Huwag kayo mag-proceed kasi siya pa siya, may disagreement pa siya, parang kasi yung name mo nandito sa list namin, ay hindi ako makaalala na naglagay ako diyan. So wag mo munang, alam mo na ba yung intra? Kasi nga nagdi-disagree pa siya, hindi pa niya maalala. Ang kailangan mag-agree muna siya is parang yes, yes, maybe nag-register nga baka kapatid ko. Siya yung gumamit ng cellphone ko mahilig siya sa ganyan. Mga ganon. Tapos ito, may gusto lang akong i-remind. Okay. Okay. Hindi ko mahanap yung sinulat ko kanina. Ayun. So siguro, any question, hinahanap ko lang yung ano ko. Ayan. Yung sinasabi nila na wala na silang kakilala, ito yung solusyon. Yung cold market. 'Di ba? Kasi kung wala kang kakilala, at least meron kang 120 million na hindi kakilala. Ayan. 120 million ang hindi mo kakilala kasi wala kang kakilala. Ayun. So any questions? I think yun lang naman yung natin ngayon. I-practice nyo yan kasi pag hindi nyo rin siya ipapractice, malilimutan nyo to, promise. Kaya practicein nyo bukas, ano ba bukas? Monday. O sige, bukas or bago kayo mag-mega hope, mag-random kayo, mag-type ka dyan ng Nelson. O lahat ng Nelson sa'yo, ipapakita sa'yo. 'Di ba?
Practice nga tayo. Sige nga, sample nga. Yung palang gusto ko. Sige. DND, may question lang sandali. Tita Mirza, sige po. Yung pala, yung paano yung script natin, yung dun sa payment, yung magpe-pay sila before mag-deliver. Mm-mm. Mm-mm. Magpe-pay sila. Okay. Kasi ang mode of payment ninyo is payment first muna, ganon. Oo. Yeah. Anong question nyo po doon? How would you go about with the script? With the script. Kayo po may naisip kayo? Kasi kami COD kaya parang sige, kayo po ba may naisip kayo? Hindi kasi LBC kayo. Mhm. Kayo Mm. ba, sino ba yung nagpapa-deliver na payment first? Sinong pwedeng makatulong? Kasi kung hindi mo talaga kakilala, di ba, Cole? Mm. Parang Ah. mas safe LBC talaga. Kasi Ang hirap pwedeng naman COD. Actually, Sir Ken, di ba sa JNT pwede rin COD. COD din? Sa JNT. Juice. Yes, Ako sir. tulog na. Pwede po. Ayan, nandiyan pa pala Pero si kailangan Juice. mong muna ng requirements. Pero kahit hindi corporation, pwede. Yung individual ka lang, hindi rin pwede pa. JNT. Meron kasi silang requirements eh. Individual ka or corporation ka, hihingan ka talaga nila ng documents. Pero pag individual, hindi matindi ang hinihinging documents. Wala namang Hindi, ibang... oo. Parang meron ka lang dapat ma-acquire na deliveries. Example, meron silang minimum, dapat meron kang 30 deliveries sa loob ng isang buwan. Yun, pwede kang COD. So medyo siya, parang meron kang i-comply muna. Oo. Si LBC kasi kahit sino ka lang na pumunta doon, pwede yata, no? Yes, pwede. May Oo. reference number lang silang ipapakita sa LBC. Na sila yung yung mag-claim. Na ikaw yung may hawak ng reference number, ikaw makaka-claim nung bayad ng Yes. customer. Oo, pero kami, diretso sa account, Inam niyo talaga sa yung bank account namin. ano na yun, between LBC at saka kayo, coach, di ba? Diretso na. So, ang ginagawa na lang namin is cross-checking pag dumating sa amin yung parang, ang tawag doon, ire-recon, di ba, Tita Mirza, sa accounting. Pagka check namin yung bangko, kailangan yung lahat ng invoice namin is nakita namin na pumasok talaga yung pera. Ganun. Kasi marami yun eh. Nakakalito rin pag marami. Payment first muna. Ang hirap kasi kapag GCash. Ito kasi, pag payment first kasi, takot kasi si buyer, si customer na magbayad kasi feeling niya scammer ka. Yes. Pero ikaw naman, takot ka rin sa kanya kasi feeling mo scammer din siya. Pero Tama. parang feeling ko nakakatulong din yung credibility ng page mo. Kasi kung ako yung customer, pag nakita ko na nag-a-ask ka ng payment first, pero nakita ko na ang active-active ng page mo, ang dami mong pinapakita doon na social proof na ang dami nagte-testimony sa'yo na deliveran mo, ang dami mong deliveries, ang dami mong likes ng page mo, parang nababawasan yung kaba ko na scammer ka. So, baka mapapayag mo ako na payment first. Parang ganun. Pero for now, dahil nag-start pa lang kayo ng page tapos hindi pa ganun kataas yung credibility ninyo as a seller, siguro yun na nga ang pinaka-the best is mag-effort kayo na mag-COD. Through LBC. Through LBC, yes. Oo. Tapos, huwag kayong maging mainipin kasi talagang ang pag-create para din siyang tindahan na nagbukas ka, hindi ka naman agad hindi ka naman agad patok na patok. 'Di ba? May tubig na. Okay lang. Sige. Ayun. So, huwag kayong maiinip ha, ganyan talaga. Nagtatanim pa lang tayo ng seeds, pero pag itong bago nating mga projects na to is talagang nag-bloom, sunod-sunod na to. Para tong yung pandemic time natin. 'Di ba? Doon sa sir, yung tanong ni Ma'am Mersa na ano daw script sa payment Ayun, first. sige Sir Ken, patulong.
Sa experience ko po kasi, wala naman siya actually script or perfect script. Kailangan lang Mm. maging honest. Mm. Dahil payment first po kami kasi ganito ganyan, lalo na pagkalala move yan, hindi naman sila kasi tumatanggap ng malaking halaga para sa COD. So, Mm. parang Yeah. bibigyan mo lang talaga siya ng assurance na legit ako, yung products na matatanggap mo din within this day. Ganun. Yes. Okay. Thank you, Sir Ken. Kasi bigla din ako may maisip. Yes, Tita Mirsa, galing din sa idea ni Sir Ken. Parang naisip ko na, syempre, legit check. Parang, okay, payment first kasi tayo. Pero, nakita mo naman yung page namin, maraming testimonials, marami kaming pictures doon na na-receive nila yung mga ano nila. Tapos ako, ito yung ID ko, ipakita mo sa kanya, I'm legit, I'm ano tawag dito, licensed distributor ng lifestyles. Pwede din kayo magpakita ng pictures nyo sa office. Ito yung real name ko, yung Facebook ko may blue check. Kung may blue check yan, kaya dapat nagbo-blue check na rin kayo. Kasi nililegit check yun eh. Bago ka magka-blue check, kahanapan ka ng mga government IDs. Yes. So, nakita mo yung page, yung yung personal account ko, binigay ko rin naman sa'yo. Ang dami kong activities doon, hindi ako gumawa ng account ngayon lang. Pati family ko nandun, so legit ako, may blue check yung page ko. So, uh, you can trust me, para mga ganun, i-assure nyo na. The very least na pwede nyo gawin is, ano kayo, mag half-half. Kunyari, if you will give me 50% nung halaga ng in-order mo, papadeliver ko sa'yo, yung mga ganun. Pero Tita Mirsa pala, okay, pag within Metro Manila at gagamit kayo ng Lala Move, pwedeng ano yun eh, yung Lala Move na kaya na magbabayad mo na kay Tita Mirsa ng amount, no? Yes. Pwede. Tapos Yes, si Lala pwede. Move naman ang babayaran ng tao, pero may limit lang yun, hanggang 2,000 lang yata. May limit lang sila Lala Move, hindi sila masyado nag-a-accept ng malaki. Lalo Mm-mm. na, kasi sa experience namin ni Sir Emil, hindi talaga sila tumatanggap ng malaki. Lalo na pagka nasa 3,000 na yan, or 2,500 na yan, ganyan. Na tinatanggap. Kasi una, wala din budget siguro yung Lala Move, yung Oo, driver. yun Di yung ba? yun yung concern nila. Takot din sila na pagka dun sa drop point, hindi sila bayaran kasi malaki yung Oo. binigay nila. Yes, kasi may ganun din. Pwedeng hindi naman legit yung customer. Alam, Yes. para sila na yung bumili ng Intra. Para sila na nga. Oo. Ayun. So, pero tita, sige, try mo yung LBC para sa mga ganyan transactions. I-ready mo na yung sarili mo sa mga bigger transactions sa future. Ito pala yung gusto ko sabihin before we end this session. Saan kayo makakakuha ng mga leads, cold leads na ano na tawag dito, yung connection ba, yung point of connection is hindi kayo masyadong mahihirapan sa mga GC, sumali kayo sa mga GC at mga FB groups na lalo na may kinalaman sa health. Yes. Di ba may mga ganun na mga GC? Yes. Yun. Oh, parang kung kunyari parang biglang anonymous call, 'di ba? Tumawag ako. Hello, Jen. Sino siya? Sino to? Jen. Si Eric to. I'm from Lifestyles and we are on the same FB group. Dun sa alam mo yung ano, yung Health is Wealth na group. Oo, nandun din ako. Tapos sabi niya, oh yes, yes, same pala tayo, nandun ka din. Oo, nandun din ako. Matagal na ako actually na part ng group. Ano na ako doon, mga 10 months na ako. Ikaw ba, ilang months ka na nandun? O di, bla 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 bla. Oh, great. O kasi ano, ganito, ano mo na, di ba lagi lang namang professional opening, and then point of connection, intention, tapos pag nasabi mo na intention mo, ba't ka sa kanya tumawag? Kasi may gusto kang ipakilala sa kanyang products, ganyan-ganyan. Ang pinakadulo na, kung marami pa siyang sasabihin, yung cambio nyo, okay, knowing that, and going back sa pinag-usapan natin, so, ito kasi, bla 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 bla. Tapos always acknowledge, di ba? Yun lang naman yung content. Ngayon, sige nga, sample lang, kasi gusto ko lang makarinig ng, for example, sinong gusto mag-try, cold market. Sinong gusto? Ako yung customer. Ako yung cold market. I just want to hear two. Two lang ang may privilege. Hello? Nag-message si Ma'am Wen. Eric? Kakarating lang daw niya. Sige, eto si Sir Ken. Okay.
Ulit, Sir Ken? Hello? Eric? Sino po sila? Ah, I'm Kenneth Estrada. I'm from Eric! Lifestyle. Yes, this is Eric. Di Okay, ba? sige, ulit, Ayan, again. sige, okay. Di ba it takes a lot to practice, sabi nga. Okay lang yan. Hello? Eric? Sino po to? Eric! This is Kenneth Estrada from Lifestyles. Ah, Remember, ay, saan nga ba tayo? Ulit. Again. 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 Okay, sige, ito na. Ready na Take ako. 3. Game. Hello? Eric? Sino po sila? Eric! This is Kenneth Estrada from Lifestyles. Malinaw ba ako dyan? Narinig mo ba ako na maayos? Yes, malinaw naman siya, malinaw. Great. Thank you. Kaya naman ako napatawag kasi nandito ka sa list ko, kasama yung name mo and your number. Ano po yung list na yan? Yeah, mayroon kasi akong list dito na nagsasabi na mahilig ka raw sa mga food supplement. Just want to ask if mahilig ka ba talaga or nakapag-try ka na ba ng mga food supplement na nainom na? Hindi po ako mahilig sa mga food supplement eh. Ano pa lang po ako Oh. eh. 19 years old pa lang po ako. Oh, great. Napakabata niyo po pala. I mean, baka kasi meron sa family members po ninyo na inquire or nagtanong or nag-like sa mga post ko about Ako po supplements. kasi, sir, makat lang kita no. Hindi po kasi ako nag-inquire eh. Pero ate ko po, yung ate ko po kasi mahilig yun eh sa mga ganyan-ganyan, sa Oh, mga I see. pampa-healthy. Baka po siya, hindi po ako. Baka nga si Pero ba't ate ako mo po yung nag-inquire. tinawagan nyo? Yeah, kasi number mo ang nakalista dito and yung Oh. email mo. Kaya ako napatawag. Hindi po ako. Baka ate ko po yan. Ate mo pala. Mm-mm. Maigi at kilala ng ate mo yung food supplement. Well, anyway, Eric, yung food supplement pala na hawak ko is Intra. Maybe she's taking it na or baka narinig mo lang sa ate mo na naghahanap siya about Intra. May ginagamit siyang iba eh, pero hindi ako pamilya kung alam na niya yung intro. Ate! Ito na si ate. Ate, ikaw na nga makipag-usap. Teka lang, si Ate Edith ang lumapit. Ano ba to? Okay. 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 Ito na yung, ate, ikaw nga makipag-usap dito. Ito, ako na yung ate. Hello po. Hello. Hello po. Hi ate, this is Kenneth from Ay, Lifestyle. Si Shirley po ito. Shirley, si Ate Shirley. Hi Shirley, this is Kenneth from Lifestyles, yung Intra. Nabanggit kasi sa akin ng sister mo na... Ay, brother ko po yun. Brother ba? Opo. Brother pala. Brother ko po yun. Yes, brother. Nabanggit kasi sa akin ng brother mo na naghahanap ka raw ng food supplement na mainom. Pero hindi daw Intra yung iniinom mo. Tama ba? Naririnig ko po kayo kanina. Ako nga po yung ano ba yun? Nag-ano sa online nyo, nag-register. Ako po yun. At talaga po nagtatanong ako tungkol sa Intra. Ano po ba yung Great. Intra? Oo, nice Shirley. Thank you no pa na naalala mo yung inquiry mo sa page namin about Intra. So ito nga, I want to explain about it para naman makatulong, may paliwanag sa iyo ng mas maayos kung paano ito makatulong sa health mo. By the way, may health concern ka ba na gustong ma-address or you just want to take it na pang daily booster mo lang or pang immune booster mo lang? Pang daily ko lang po siya kasi marami po akong iniinom. Uminom po ako ng ginseng, uminom po ako ng mushroom, uminom po ako ng spirulina. So nakita ko po na yung Intra parang nandun yata siya lahat. Wow, oo. Alam mo, ang gaganda ng mga iniinom mo. Pero imagine, yung mga iniinom mo, nasa bote lang po lahat ng Intra yun. Actually, yes po, tiningnan ko rin siya eh. So,
ganito na lang po. Gusto ko lang po kasi i-try. Isa lang po, pwede. Yes, pwede naman, pwede. Kung isa ang nais mong bilhin, pwede. Pero alam mo ba, kapag mayroon kaming mga running promos today na pwede mong i-avail, well, actually, sobrang limited lang nito na pwede kong i-offer sa iyo. Willing ka ba na marinig yung mga discount options namin or mga promos namin? Syempre po, pag may discount, pwede po bang 50% off? Sure, hindi siya 50% off pero 40% off meron tayo. Pwede kitang mabigyan ng ganun Wow. kalaking discount. Oo. Wow. Sige. Okay, cut. Okay. Nahirapan ako